Di biro ang mag-alay ng wagas at tunay na pagmamahal. At sa kulay ng mundong pinangarap mo, nagtugma ang mga pusong pinagtagpo na sa araw at gabi, kapag kapiling ka, ligaya ang tunay na nadarama. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Walang imposible kung magtitiwala ka na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may planong nakalaan para sa buhay mo. Masaya ako na kahit paano nakatulong kami ni Axel, kaya ito, hinayaan na lang namin sila na sulitin ang bawat sandali. Nagpaalam na kami kay Aling Yoli na uuwi na kami. Kaya ito, habang nasa biyahe kami, naisipan namin mamasyal muna bago umuwi. Nasa labas na din naman kasi kami, kaya susulitin na namin. Kaya ito, kahit saan makarating, ang mahalaga, masaya kami ni Axel. Kaya naman ito, nag-umuwi kami sa dormitoryo. Halos paubos na din yung dala naming prutas. Nakakagutom mamasyal eh. Madilim na din nung makauwi kami. Kaya naman naghapunan na lang talaga kami, tapos diretso sa kwarto at wala nang naganap. Kasi naman, grabe yung pagod namin ni Axel. Naligaw kasi kami, kaya ginabi kami pa uuwi. At sa pagsapit ng kinabukasan, balik na ulit kami sa eskwelahan. Eto, stress na naman ako. Ang dami kasi namin pinag-aaralan, samantalang si Axel, kalmado lang. Tapos eto, kapag may di ako maintindihan, siya ang nagpapaliwanag sa akin. Kaya nga, kinakaya ko talaga. Pero siguro kung wala si Axel, naku, baka magpalit na talaga ako ng kurso. Kasi di ko talaga kakayanin. At kapag masaya talaga tayo, napakabilis na lumilipas ng mga oras, araw at buwan. Kasi naman, araw na kaagad ng mga puso. At tapos si Axel, binigyan ako ng lobo na puso. At ako naman, may ibinigay ulit sa kanya. Alam niyo na siguro kung ano yun. Kaya ayun, sa pangalawang pagkakataon, naulit ang bagong taon sa araw ng mga puso. Kaso ganun ulit. Nahirapan na naman ako maglakad. Ay naku, sabi ko sa sarili ko, ayoko na talaga. Kaya lang, nag-birthday naman si Axel. Kaya naulit na naman. Ay naku, hindi na talaga natupad yung pangako ko sa sarili ko na ayoko. Tapos nung sumapit naman yung kaarawan ko, hala, nagtataka ako kung bakit pinilit ko si Axel na gawin yun. Sabi kasi niya, last na daw yung birthday niya. Kaya lang, parang na-miss ko kahit masakit. Kaya pinilit ko. At ayun, parang medyo sanay na nga ako. Hindi na katulad nung mga nakaraan. Tapos, hala, sa paglipas ng mga araw, nako, gabi-gabing may nagaganap na digmaan. Ay nako, si Axel na yung sumusuko. Pagod na daw siya sa school, tapos pag uwi mas mapapagod siya. Ay nako, bahala siya. Akala ko ba gusto niya?
Kaya naman nung sumunod na Pasko at Bagong Taon, sa bahay naman kami na kasama sila Papa at Mama. Ang saya nga kasi sa police station kami nagbagong taon. Kasama sila Papa at Mama at si Ate. Ayun, masaya naman. Ang mahalaga ay kompleto kami. At sa paglipas pa ng mga panahon, di talaga natin kayang pigilan ang mga oras. Parang kailan lang nung makilala ko si Axel. Pero ngayon graduation na namin. At handa na kami sa panibagong mundo na tatahakin namin. Napag-usapan namin na mananatili muna kami sa dormitoryo ni Aling Yoli habang nagre-review. Kaya nang makagraduate, di talaga kami naghihiwalay at walang pwedeng makapaghiwalay sa amin. Masarap mag-aral, lalo na kung kasama mo yung inspirasyon mo. Kaya nagsusunog talaga kami ng kilay sa kaka-review. At habang papalapit ang bar exam, mas kinakabahan na kami pareho kasi eto na yun konting tiis na lang at magiging abogado na kami pareho. Kurt, kaya natin to Huwag kang kabahan. Axel, oo naman pero hindi mawala yung kaba ko. Kurt, magtiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Sigurado naman akong papasa tayo pareho Oo Axel, gagawin ko ang sinabi mo. Kurt, kung gusto mo, magpalabas muna tayo ng stress. Sige Axel, ilabas na muna natin yung stress. Kaya lumindol na naman sa lumang dormitoryo. At sa pagsapit ng araw na pinakahihintay namin, eto na talaga. Magkahalo yung kaba at saya. Kaya naman na magsimula ng bar exam, ginawa ko ang pinaka-the best ko. Kaya nung matapos ang araw na pinaghandaan namin ni Axel, sa wakas, nakahinga na kami ng maluwag. At ang tanging gusto namin gawin ay ang matulog kasi naman grabe yung pagod at stress na pinagdaanan namin. Kurt, paglabas ng resulta ng bar exam, magse-celebrate tayo Magpapakalasing tapos alam mo na, buong magdamag na putukan. Axel, grabe sa buong magdamag na putukan. Ano ka ba? Wala bang resulta yung exam? Kinakabahan nga ako. Kurt, huwag kang kabahan. Ano ka ba? Pasado tayo pareho. Kaya dapat ngayon pa lang, nagpaplano na tayo ng mga ganap after lumabas ng resulta. Axel, tama ka. Pero mas maganda kung magpahinga muna tayo. Kaya sa paglipas ng mga araw, sumapit na din kaagad ang paglabas ng resulta ng bar exam. Magkasama kami ni Axel habang naghihintay. At nang lumabas ng resulta, nakita namin kaagad ang pangalan ni Axel. Kasama siya sa top. Pang-anim siya. Kaya nagtatalon siya sa sobrang saya. At masaya ako para sa kanya. At ayun, tumawag na siya sa tati at nanay niya. Habang ako ipinagpatuloy ko na hanapin ang pangalan ko. Nakaramdam na ako ng kaba. Kasi naman, marami pala akong kaapelyido. Kaya hinanap kong mabuti pero bakit ganun? Nalampasan ko ata. Kaya hinanap ko ulit.
Pero di ko makita. Nalampasan ko na naman ata. Hanggang sa nagring na yung telepono ko. Tumatawag pala si Papa. Kaya sinagot ko kaagad. At ito yung sinabi niya. Anak, alam kong ginalingan mo. Okay lang yan. May ibang pagkakataon pa. Huwag kang susuko. Mahal ka namin, anak. Hindi ka man nakapasa ngayon. Alam kong darating ang panahon. At mapagtatagumpayan mo yan. Mula sa tawag ni Papa, hindi na ako nakapagsalita. Umagos na lang yung mga luha ko. Kaya pala di ko makita yung pangalan ko. Kasi bumagsak pala ako sa exam. Kurt, kamusta? Bakit naiyak ka? Nakita mo na ba yung pangalan mo? Wika ni Axel. Subalit di ako nakasagot. Kasi nahiya ako sa kanya. Naging top siya. Samantalang ako, bagsak. Agad akong niyakap ni Axel. Subalit, parang tila ba gusto ko muna mapag-isa. Parang tila ba gumuho yung mga pangarap ko. At ang tanging gusto kong gawin ay ang magpakalayo. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong umiwas muna sa lahat ng magpapaalala sa akin ng kirot na nararamdaman ko. Lalo na kay Axel.